Isipin mo ang isang karaniwang gabi. May isang taong humiga para matulog na pakiramdam ay ganap na malusog. Walang masakit, normal ang blood pressure. Medyo pagod, medyo kulang sa tulog, pero sa kabuuan ay maayos ang pakiramdam. Pero pagdating ng umaga, hindi na siya nagising. At ang pinakanakakatakot dito, hindi ito bihira. Mas madalas itong nangyayari kaysa sa inaakala ng karamihan. Ako si Dr. Kim, at ngayong araw, gusto kong ikuwento sa inyo ang isang istorya na tuluyang nagbago sa aking pananaw at practice sa medisina. Ito ang kwento ng isa sa aking mga pasyente. Siya ay 68 taong gulang, isang matibay at malakas na lalaki, lolo ng 5 apo. Hindi siya naninigarilyo, bihira uminom ng alak, mahilig maglakad-lakad. Paminsan-minsan nagrereklamo ng pagod, minsan ng sakit ng ulo sa umaga. Pero sa sarili niya, itinuturing niyang malusog pa rin siya. Noong gabing iyon, humiga siya para matulog gaya ng nakasanayan. Pagsapit ng umaga, natagpuan siya ng kanyang asawa sa kama. Mukha lang siyang mahimbing na natutulog. Ang sanhi, isang malawakang atake sa puso habang natutulog. At nang sinuri namin nang mas mabuti ang kanyang medical history, doon namin napagtanto na sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niyang ginagawa ang iisang pagkakamali tuwing gabi. Isang pagkakamaling ginagawa ng milyon-milyong tao. Unang pagkakamali, pagtulog ng nakatihaya kapag may sleep apnea. Napansin mo na ba na malakas kang humihilik? O may nagsabi na humihinto raw ang paghinga mo habang natutulog? Ito ang tinatawag na sleep apnea. Kapag ang isang tao ay natutulog ng nakatihaya, ang dila at malalambot na bahagi ng lalamunan ay maaaring bumara sa daanan ng hangin. Humihinto ang paghinga ng 10, 20, minsan umaabot pa ng 40 segundo. Nagpapadala ng alarm signal ang utak, naglalabas ng adrenaline ang katawan, at biglang tumataas ang blood pressure. At nangyayari ito hindi lang minsan, kundi 10-10, minsan daan-daang beses sa loob ng isang gabi. Bawat paghinto ng paghinga ay isang maliit na stress para sa puso. Maaari kang matulog ng 8 oras, pero sa panahong iyon, ang puso mo ay dumadaan sa sunod-sunod na pag-atake sa gabi. Ayon sa estadistika, hanggang 70% ng mga taong inatake sa puso o na-stroke ay may hindi natukoy na sleep apnea. Isipin mo iyon, ikalawang pagkakamali, pagtulog ng mas mababa sa 6 na oras. Sanay na ako sa 5 oras na tulog, sapat na sa akin. Hindi. Hindi ito sapat. Kapag kulang sa 6 na oras ang tulog mo, tumataas ang antas ng cortisol, tumataas ang blood pressure, lumalapot ang dugo, at mas tumataas ang panganib ng arrhythmia. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang talamak na kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng panganib ng biglaang pagkamatay dahil sa puso ng halos 40 hanggang 50%. Hindi nagpapahinga ang puso, hindi nakaka-recover ang mga ugat ng dugo. Akala mo nakakatipid ka ng oras, pero ang totoo, ninanakaw mo ito mula sa sarili mo. Ikatlong pagkakamali, huling hapunan na mabigat at marami. Isang napakakaraniwang ugali. Kumakain ng hapunan alas 9 o alas 10 ng gabi. Mamantika, matatamis, at sobra-sobra. Ano ang nangyayari sa gabi? Sa halip na mag-repair at magpahinga, abala ang katawan sa pagtunaw ng pagkain. Mas pinagtatrabaho ang puso. Tumataas ang blood sugar. Nadadagdagan ang stress sa mga daluyan ng dugo. Lalo itong mapanganib para sa mga taong lampas 50. Ang kombinasyon ng late na hapunan at sleep apnea ay isang eksplosibong timpla para sa puso. Ikaapat na pagkakamali. Pag-inom ng alak para makatulog. Isang baso lang ng alak para makapag-relax. Totoo, maaaring mas mabilis kang makatulog, pero sinisira nito ang kalidad ng iyong tulog. Pinapalala nito ang sleep apnea, maaaring magdulot ng arrhythmia, at nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng blood pressure sa gabi. Madalas, ang atake sa puso o stroke ay nangyayari sa ikalawang kalahati ng gabi, kapag bumababa ang oxygen level at masikip na ang mga ugat ng dugo. Ikalimang pagkakamali, pagbabaliwala sa mga sintomas sa gabi. Nagigising ka ba na tuyo ang bibig, masakit ang ulo,
mabilis ang tibok ng puso, o may pakiramdam ng kaba at pagkabalisa. Hindi lang ito dahil sa edad. Mga senyales ito. Hindi sumisigaw ang katawan mo. Bumubulong ito. At kung hindi mo pakikinggan ang bulong na iyon, maaaring dumating ang araw na tuluyan ng manahimik ang lahat. Bakit sa gabi ito nangyayari? Sa gabi, natural na bumababa ang blood pressure. Pero kung may problema ang isang tao, atherosclerosis, malapot na dugo, sleep apnea, arrhythmia, ang gabi ang nagiging pinakamapanganib na oras ng maghapon. Maraming tao ang naniniwala na nagpapahinga ang puso sa gabi, pero sa totoo lang, dito nangyayari ang pinakamaraming nakamamatay na problema sa tibok ng puso. Ano ang dapat gawin? Hindi ko kayo tinatakot, binabalaan ko kayo. Kung humihilik kayo, magpatingin at magpa-check para sa sleep apnea. Matulog ng hindi bababa sa 7 oras. Kumain ng hapunan 3 hanggang 4 na oras bago matulog. Iwasan ang pag-inom ng alak sa gabi. Bantayan ang inyong blood pressure bago matulog. Huwag laging matulog ng nakatihaya kung kayo ay humihilik. Minsan, ang simpleng pagbabago ng posisyon ng katawan ay maaaring magligtas ng buhay. Karamihan sa mga taong namamatay habang natutulog ay pakiramdam ay ayos lang sa araw. Hindi sila mga grabeng may sakit. Karaniwan silang tao na may karaniwang mga gawi. At ang mga gawi na iyon ang nagtatakda ng magiging kahihinatnan. Gusto kong mag-isip kayo. Mamayang gabi, muli kayong hihiga para matulog. Gusto kong gawin ninyo ito ng may kamalayan. Magpahangin ng kwarto, huwag magpakabusog, humiga ng mas maaga, at matulog ng nakatagilid. Minsan, ang buhay ay hindi nagbabago dahil sa gamot, kundi dahil sa isang maliit na desisyon. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang impormasyong ito, ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Baka sa ganitong paraan, may mailigtas kayong buhay. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Huwag balewalain ang mga senyales ng inyong katawan. At tandaan ninyo, ang kalusugan ng puso ay nagsisimula sa mga simpleng gawi. Huwag kayong magkasakit. Mag-subscribe sa channel para makatanggap ng mapagkakatiwalaang impormasyong medikal. Ako si Dr. Kim. Hanggang sa muli, magkita tayo sa susunod na video.